ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Gaano man kahaba ang pasensya ng isang tao, huwag pa rin natin itong sasagarin. Dahil kapag napagod ang isang tao sa pag-unawa at pagmamahal sa atin, magsisisi tayo sa huli. Ikaw ka barangay, pasensyoso ka bang tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay dumaan sa pagiging tanga sa pag-ibig, hindi po ba? Pero sa kwento na ibabahagi ko ay iyon na yon ang eksaktong pinagdaanan ko sa buhay. Kaya nga napasulat agad ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Dahil may sa ilang beses na rin po akong nakarinig na mga kwento ng pag-ibig na masasabi kong epic fail ng dahil po sa katangahan. Pero ganun talaga, parte yun ng buhay at kahit naman kailan ay hindi naging kasalanan ang umibig. Ako nga pala si Shelly, 29 years old at taga Metro Manila. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksakto at meron akong isang anak na binubuhay ko sa pamamagitan ng pag-online selling. Bago pa lamang ako sa trabahong ito, magdadalawang taon pa lamang ako rito, pero kumikita naman ng disente at nasusubaybayan ko pa ang paglaki ng aking anak. Importante para sa nanay na katulad ko na matutukan ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Dalawa na lamang kasi kami sa buhay pero noong mga panahon na yon ay meron pa namang siyang tatay. Ang dati kong kinakasama na nagngangalang Junior Papa Dudut. Anak ng tinapa naman, oh. Napakasalaula talaga ng lalaking yun. Junior! Junior, halika nga rito! Halika nga, dali! Ano ba yun, Shelly? Kita mong nasa CR pa yung tao eh. Storbo ka naman eh. Kanina ka pa nasa CR, ah. Huwag mong sabihin nakatulog ka na doon. Para naman tanga eh. Siyempre, tawag ng kalikasan. Ano pa bang gagawin ko sa CR, Aber? Tawag ng kalikasan, kalahating oras ka na doon. Ay, nako. Bakit mo ba kasi ako tinawag? Makasigaw ka sa pangalan ko. Akala ko na paano ka na dyan eh. Paano ko hindi mapapasigaw? Sige nga. Eh, tingnan mo tong baunan mo. Inaamag na rito sa bag mo, oh. Oh, grabe ka naman sa inaamag. O bakit, hindi ba? Tingnan mo nga maigi. Kulang na lang tubuan na ng ugat tong mga amag dito sa baunan eh. Ilang araw na ba to rito, ha? Ni hindi mo man lang mailabas para hugasan. Napakasalaula mo talaga. Para yan lang eh. Sa nakalimutan ko, magagawa ko. Sa katrabaho mo yan bilang babae, di ba? Dapat ikaw na yung kumukuha at naglalabas ng baunan ko sa bag eh, para ikaw Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Bakit ka ba kasi sumisigaw? Tanong-tanong ka pa eh, nakakapikon ka. Simpleng bagay lang iaasa mo pa talaga sa akin. Bakit? Imbalido ka ba, ha? Wala ka bang mga kamay? Meron naman, di ba? Nakakalimutan ko nga kasi. Hindi katwiran yon, Junior. Tsaka ang dami-dami mo na kayang nakakalimutan. Hindi lang naman itong baunan mo. Pati mga marurumi mong damit na kung saan-saan mo iniiwan. Ano? Nakalimutan mo rin damputin para ilagay sa labahan? Ganun na nga. Ah, sige. Sa susunod, makikita mo na yung mga damit mo sa basurahan. Ay, wag naman ganun, Shelly. Anong wag ganun, Shelly? Ganun yon.
Kasi, iisipin ko na ayaw mo na sa mga damit na yon kasi iniwan mo lang kung saan-saan. Kaya itatapon ko na. Bakit ko pa mapahihirapan ng sarili ko na paulit-ulit kang paalalahanan ng napakasimpleng bagay na yon? Sa makakalimutin ka kamo di ba? O di ganun na lang para mas madali. Para ka namang ewan eh. Ako pa talaga ngayon ng parang ewan? O sino pa ba? Alam ka namang ako o yung anak natin. Dinami mo pa talaga rito yung anak natin na walang muwang, no? Kasi naman. Kasi naman mukha mo dyan. Ay, Junior naman. Kailan ka ba magiging responsable? Alam ko naman na ako yung babae sa pamamahay na to. Pero napapagod na din ako. Baka akala mo madali lang yung trabaho namin bilang nanay at may bahay, ha? Sinasabi ko sa'yo na hindi. Kaya sana, tulungan mo naman ako. Please lang. Please lang, huwag ka nang magpasaway. Daig mo pa yung anak natin sa pagiging isip bata Papadudot rider si Junior ng isang online selling app na palagi nagdi-deliver sa bahay namin. Tapos nagkagustuhan kami at doon na nga nagsimula sa aming relasyon. Noong una ay masasabi ko na ayos pa. Kumbaga spoiled ako kay Junior, prinsesa ang turing niya sa akin. Ngunit noong nabuntis niya ako at nagsama sa isang bubong ay doon na nagbago ang lahat. Hindi naman sa sinisiraan ko ang dati kong kinakasama pero nang dahil sa pagli-live-in naming yon ay higit ko siyang nakilala. Kung ano ang ugali niya, paano talaga siya manatili, mga gawi at napatunayan ko na hindi pala talaga siya perpekto. Gwapong-gwapo kasi ako sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako. Siyempre pabibo ang loko pero nasa loob pala ang kanyang kulo. Laki tuloy ng pagsisisi ko na nagpabuntis ako sa kanya. Pero hindi pa rin doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil may pagkasumbongero rin si Junior. At ang lagi niyang pinagsusumbungan ay walang iba kundi ang nanay Roning niya, Papa Dudut. Nako, singilan na naman pala ng renta ng bahay. Kasya pa kaya itong natira sa pera namin? Wala pa pala kaming pambili ng bigas at gatas ni baby. Paano kaya to? Tapos... Shelly! Shelly! Buksan mo tong pinto! Shelly! Shelly! Nako, ano na naman kayang ginagawa ng magaling na nanay ni Junior dito? Shelly! Ano ba? Shelly, buksan mo tong pinto! Alam kong nandiyan ka! Ay, huwag mo akong pagtaguan, babae ka! Andyan na po, Nay! Buti naman pinagbuksan mo na ako ng pinto, ano? Akala ko aabutin ka pa ng siyam-siyam Magandang umaga rin po, Nay. Walang maganda sa umaga, ha, Shelly? Ikaw talaga na babae ka, no? Akala mo kung sino ka umasta Namumuro ka na talaga sa akin. Bakit na naman po? Ano pong ginawa ko sa inyo? Sa akin, wala. Pero nagsumbong lang naman sa akin ang pinakamamahal kong si Junior na inaway mo na naman daw siya. Dami mo raw sinabi sa kanya. Tinawag mo siyang tamad at salaula. Pati ba naman po yun? Sinumbong pa talaga niya sa inyo? O kanino pa ba magsusumbong ang anak ko? Sa akin lang naman kasi akong nanay niya, hindi ba? Alam ko naman po yun, pero... Peruhin mo mukha mo. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Dito mo na lang ako sa labas kakausapin, ganon. Kahit kailan talaga napakabastos mong babae ka. Pasensya na, Nay. Hindi ko na kayo naalok na pumasok sa loob kayo kasi, tuloy-tuloy salita nyo. Pasok na po kayo. At baka mapagkamalan pa tayo ng kapitbahay na nag-aaway. Pabayaan mo sila na pagkamalan tayo para malaman nila kung gaano ka kasamang kinakasama. Paano na naman po ako naging masama? Inaapi-api mo lang naman yung anak ko. Hoy, Shelly, kaisa-isang anak namin na lalaki si Junior. Dala-dala niyang ngalan ng namayapa kong asawa. Pinalaki namin siya ng maayos, inalagaan ng husto. Ni ayaw ko ngang padapuan sa lamok nung sanggol pa yan Tapos gaganyanin mo lang rito sa pamamahay niyo. Wala po akong ginawang masama kay Junior. Tsaka tama lang naman yung mga sinabi ko sa kanya. Dahil yun naman talaga ang ginagawa niya rito sa bahay namin. Kaya nga ikaw ang babae Dapat ikaw ang pumuno sa pagkukulang ng anak ko. Hindi yung isusumbat mo sa kanya yung mga bagay na yon.
Di po ba dapat tulungan kami? Hindi pa ba sapat na nagtatrabaho ang anak ko sa labas? Bakit pagdating dito sa bahay niyo, gusto mo siya pang pagtrabahuin? Eh kung tutusin, gawain mo na lahat yan. Di mo na dapat iaasa sa kanya. Ay, kawawa naman sa yung anak kong yun. Buti na lang talaga hindi kayo kasal. Dahil kung makamando ka sa kanya, akala mo yata mag-asawa na kayo no? Hoy, Shelly, baka nakakalimutan mo kung saan ka dapat lumugar. Ayus-ayusin mo lang talaga. Papa Dudut, grabe po ang dinanas ko sa kamay ng nanay ni Junior. Naiyak na lamang tuloy ako at nagdamdam dahil sa mga paratang niya at pang-iinsulto sa akin. Doon ko napagtanto na napaka-OA ng damuhong Junior na yon sa mga pinagsasabi niya sa nanay niya. Dahil nagawa niya pa talagang mag-imbento para lalo akong mapasama sa mga magulang niya. Kung tutusin ay hindi yun ang unang beses na nagsumbong siya sa nanay niya. Pero yun ang unang beses na sinugod ako ni Nanay Roning na galit na tipong kita ko na ang ngala-ngala sa kakangalngal niya sa akin. At kahit na anong pangangatuwiran ko ay hindi niya pinakikinggan dahil para sa kanya ay kinawawa ko raw ang pinakamamahal niyang anak. Samantalang kabaligtaran noon ang nangyari dahil ako ang mas kinawawa ng kanyang Junior, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong pinagbuntis ko ang baby namin ay kinailangan kong umalis sa pinapasukan kong call center dahil masela ng pagbubuntis ko. At dahil priority ko ang aming baby ay nagpaubaya ako. Sinabi naman din sa akin ni Junior na siya na ang bahala sa lahat ng gastusin ganito ganyan. Oo, naniwala ako pero noong nanganak na ako ay doon na nagsimula ang mga reklamo ko sa aking kinakasama. Hindi niya kasi matagalan ang pag-aalaga sa anak namin. Kesyo maingay dahil palaiyak, natural sanggol yun. Gusto ko sana siyang supalpalin ng tanong na hindi ba siya dumaan sa pagkabata kaso'y hindi ko na sinabi dahil baka maging mitsa lamang yon ng mainit-init naming pagtatalo. Sinaga ko na lamang ang ginagawa ni Junior at umasa na magbabago siya. Nang tumungtong na sa 2 taon ang anak namin, buong akala ko ay magiging responsableng tatay na si Junior pero lalo lamang siyang naging pabaya, Papa Dudut. Okay na siguro tong mga sangkap na nabili ko. Makakagawa na ako ng masarap na tinolang manok na maraming sayote. Oy, sandali lang ito ha. Pusta ko na lahat ng pera ko. Dapat manalo na ako, kanina pa ako inaalat bad trip na Hoy, Junior! Shelly! Anong ginagawa mo rito? Di ba nasa palengke ka? Oo, pero pauwi na ako. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagsusugal ka ba, ha? Ha? Hindi Anong hindi? Eh bakit may hawak kang baraha? At ano yung narinig ko kamo na ipupusta mo na lahat ng pera mo? Hoy! Hindi ako bingi para sabihin ko sa'yo! Nagkakasiyahan lang naman kami. Wala lang yun. Anong wala? Teka, nasa na yung anak natin? Junior, nasan yung anak natin? Ha? Asan sabi yung anak natin Nandyan lang yun. Teka, nasaan na ba yung batang yun? Ayun Diyos ko, Junior! Puntahan mo nga yung anak natin! Baka masagasaan dun sa kalye! Oo, sige. Teka, pupuntahan ko na. Anak naman Sabi ko sa tabi lang kita, di ba? Pwisit ka! Napakabaya mo talagang lalaki ka! Aray mo na ba, Shelly? Bakit mo ako binatukan? Tatanong-tanong ka pa talaga? Eh, pinabayaan mo lang naman yung anak natin na gumala-gala sa kalye! Paano kung nasagasaan yan? Sige nga! Nagulungan ng truck, ng bus, ng jeep o ng pison! Paano kung inaway yan ng ibang bata? O di kaya nakidnap? Eh di wala na tayong anak! Bobo ka talaga! Aray ko! Nakakarami ka na, ha? Kulang pa yan! Gusto mo damihan ko pa Baka
pinapabayaan mong tatay, Junior? Sandali ko lang iniwan sa'yo yung anak natin kasi namalengke ako ng pananghalian natin. Pero pinabayaan mo na. Uy mo naman. Wala namang nangyari sa anak natin O kita mo, buong-buo pa. Wala kang galos eh. Eh kung mukha mo kaya galusan ko, no? Ha? Tsaka tingnan mo nga yung itsura ng anak natin. Walang tsinelas, walang salawal, tulo sipon. Yung totoo, wala bang magulang ang batang to? Grabe, ewan ko talaga sa'yo. Kahit kailan hindi ka maaasahan. Uy, pwede bang kumalma ka ha? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Eksena ka rin talaga eh. Eksena talaga ako kasi nakakabwisit ka. Tsaka ayaw mo nun. Sikat ka na sa kanila. Alam na nila kung gaano ka ka-irresponsableng ama. Papa Dudut, hindi ko mawari kung nasa talampakan ba ang utak ng kinakasama ko o nasa puwet. Dahil masyado siyang kampante sa paggala-gala sa kalye na madungis ng anak namin. Grabe. Saglit lamang akong nawala pero pinabayaan na niya ng tuluyan ng aming anak. Marami akong takot sa posibleng kahinatnan ng anak namin pero pinagsawalang bahala lamang ni Junior. Tinawag pa niya akong OA, hindi ba? Ewan, pero parang kulang-kulang yung kinakasama kong yon. Hindi ko na siya maintindihan at napatanong tuloy ako kung ako ba ang may problema o sadyang tumanda lamang ng paurong si Junior. Grabe. Ang sakit sa bangs na para bang gusto ko na siyang kutusan ng 1,000,000 beses para lamang maitatak sa kokote niya na alagaan at bantayan ng maayos ang anak namin. Kaya lang ay hindi talaga uso ang pagbabago sa kinakasama ko at sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos ay mas lalo pa siyang lumalala, Papa Dudut. Ano ba yun? Bakit ang ingay naman? Shelly! Shelly, papasukin mo na ako! Kanina pa ako pinapapak ng lamok dito, ano ba? Pag di mo ako pinapasok, hawa sa akin ko tong pinto! Isa! Dalawa! Puwisit talaga kahit kailan. Andyan na! Pag muwawa sa akin ang pinto, kung di mukha muwawa sa akin ko! Tatlo! Ayaw mo talagang buksan, ha? Sige, ako na lang magbubukas! Ay! Tinamaan ka na naman ng lintik na lalaki ka! Aray! Aray ko, sakit! Bakit mo ba kasi hinahalikan yung sahig? Tumayo ka nga dyan! Teka, lasing ka ba? Lasing ka, ano? Hindi nakainom lang ako. Inabot ka na ng madaling araw. Nasa inuman ka lang palang damuho ka. Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Hindi ka nagre-reply sa chat ko. Sinisin mo lang ako. Ayaw mo rin sagutin yung tawag ko. Sensya na. Napasarap na kami nun eh. Saka ikaw naman, masyado kang istorbo kasi. At ako pa talaga ang istorbo? Sa nag-aalala lang yung tao. Wala ka naman dapat ipaglala. Ito nga, ayos lang ako. Nagkayayaan lang talaga kaming uminom kanina kasi birthday ng tropa namin. Sorry, di ko nasabi eh. Biglaan kasi. Saka teka, bakit ba galit ka? Ako na nga ang dapat galit dito. At bakit naman, ha? Kasi nakakarami ka na ng pagalit eh. Dapat ako naman yung magalit para malaman naman na ako pa rin ang batas sa pamamahay na to. Ako pa rin ang lalaki, no? Ako pa rin ang padre de pamilya rito, kaya ako pa rin ang masusunod. Tabi ka nga dyan! Papasok ako! Ano ka ba, Junior? Saan ka pupunta? Bakit mo binabasag ang mga pagpaso natin? Alam mo, sumusobra ka na, Shelly. Uy-peya mo ako para di mo ako kinakasama. Nagtatawa na tuloy ako ng mga barkada ko. Sabi nila, para raw ako di lalaki kasi mas maangas ka pa raw kaysa sa akin eh. Under desire raw ako. Sunod-sunuran daw ako sa'yo. Kaya galit ako! Galit ako! Tumigil ka na, Junior! Baka wala na tayong magamit na plato pag binasag mo lahat yan! Di ayos lang.
Sa dahon ng saging na lang tayo kumain. Sira ulo mo talaga! Siraulo na ako, siraulo. Pero simula sa araw na to, ako nang masusunod sa pamamahay na to. Hindi ikaw. Hindi yung anak natin. Kundi ako. Ako lang! Ah, ganon! Teka! Makikita mong hinahanap mo! Namumuro ka na sa aking lintik eh! Akala mo yata sasantuhin kita, ha? Oy! Anong ginagawa mo, Shelly, ha? Bakit mo... Oy, anong hinahanap mo dyan sa mga drawer? Ito, nahanap ko na! Ano? Sige! Manira ka pa! Basagin mo pa lahat ng pwede mong basagin! Tingnan natin kung di ko to iduldul sa pagmumukha mo! Ano yan, ha? Taser gun ba yan? Oo! Bitawan mo yan, Shelly. Ayoko nga! Ano? Ano? Halika rito! Matapang ka, ha? Halika, dali! Papa Dudut, laruang taser lang naman yon ng anak namin pero akala yata ni Junior totoo yon. Kaya naman pinanindigan ko na lamang at ginalingan ng pananakot sa kanya hanggang lumabas siya ng bahay. Pagkatapos ay pinagsarhan ko siya ng pintuan at doon pinatulog sa labas hanggang mawala ang amats niya. Alas 6 ko na yata siya ng umaga pinagbuksan ng pintuan at naawa naman ako dahil namumutakte ng pantal mula sa kagat ng lamok ang muka at braso niya. Nakayakap din siya sa sarili dahil nilalamig. Pero in fairness sa kanya, tulog mantika pa rin ang damuho kong kinakasama. Sinipa ko ng ilang beses si Junior para magising at noong dumilat ang kanyang mga mata, ay agad na nanlaki yon sa takot nang makita niya ako. Naalala niya siguro ang nangyaring away namin. Akala niya yata ay sasantuhin ko siya. Agad ko siyang sinenyasan na pumasok na sa loob, bagay na ginawa naman niya. Sinabihan ko siyang kumain ng pagkain na hinanda ko sa mesa at nagmamadali naman niyang sinunggaban yon. Gutom na gutom ang damuho na parang hindi pinakain ng 1 taon. Habang pinagmamasdan ko si Junior, nakaramdam ako ng awa sa kanya ngunit agad yung napalitan ng matinding galit sa tuwing naaalala ko ang mga atraso niya sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa hindi ko na mabilang na pagkakataon ay muli kong kinausap ng masinsina ng kinakasama ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay namin na pwede naman sanang maiwasan basta magtino lamang siya. Humingi naman siya sa akin ng despensa at nangako na magiging mabuting provider sa amin ang anak niya. Umasa ako na hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kong ginawa. Pero binigo pa rin ako ni Junior, Papa Dudut. Nagsimula na siyang magkulang sa ibinibigay niya sa amin ng anak niya. At hindi lang maliit ang kulang dahil sobrang laki po noon. Siyempre pinaamin ko siya kung saan napupunta ang pera na nawawala mula sa kinikita niya. Doon ko na nga nalaman na lulong na pala sa sugal ang kinakasama ko at isang damukal na rin ang utang niya sa mga lending apps at sa ibang mga tao. Dahil sa kalamang yon ay naggalit ako at nag-away na naman kami ni Junior. Sa sama ng loob ko ay pinalayas ko siya sa inuupahan namin. Ibig sabihin nito, Junior? Bakit andito kayo ng nanay mo sa bahay? Ano pa nga ba? Di sinumbong kita sa nanay ko na pinalayas mo ako rito. Ano ka mo? Hoy, Shelly! Sumasobra ka na talagang babae ka, ano? Noong nakaraan, pinatulog mo raw sa labas nitong inuupahan niyo yung anak ko? Pinapakpa nga raw siya ng lamok. Paano na lang kung na-dengue ang Junior namin? Tapos ngayon naman malalaman ko pinalayas mo siya. Yan, sige, Nay. Pagalitan niyo po yan.
O talagang sinulsulan mo pa ang nanay mo, ha? Ako ang kausapin mo, Shelly. Kanina pa ako salita ng salita rito, oh. Nay, sinabi na po ba sa inyo ni Junior ang dahilan kung bakit ko nagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Anong dahilan? Sabi na nga ba eh, hindi niyo talaga alam na ang laki ng atraso ng magaling yung anak sa pamilya namin. Wala akong pakialam sa mga atrasong sinasabi mo. Ang akin anak ko agrabyado rito. Natural, dedepensahan ko yan. Bakit hindi niyo po muna kausapin ng masinsinan yung anak niyo bago kayo sumugod dito? Para magkaalaman na. Ikaw ang kailangan kong kausapin kasi sumusobra ka na. Dapat talaga sa'yo sinasabunutan eh. Aray ko po, Nay! Aray! Tama na po! Anong tama na, ha? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo binubunutan ng buhok sa anit dahil namumuro ka na. Pinaapi-apihin mong anak ko wagas. Pues ako makakalaban mo. Yung anak niyo ang may kasalanan dito. Kung matinulang ho sana siyang padre de pamilya, eh hindi kami magkakagulo. Tsaka bakit ho ba kayo nakikialam sa away namin at pinakasama ko? At bakit hindi, ha? Eh kasasabi ko lang na nanay niya ako, hindi ba? Alam mo, ikaw, panasagot ka talaga eh, ha? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon! Aray ko, Nay! Tama na po! Yan! Junior! Junior, awatin mong nanay mo! Bahala ka dyan. Inaway mo ako kaya lagot ka sa nanay ko. Anong sinabi mo? Napakadamuho mo talaga! Hoy, Shelly! Hindi mo na talaga nire-respeto ang anak ko, ano? Nakuha mo pa talaga siyang bastusin sa harap ko? Para sa kaalaman mo, hindi ko dinala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ng anak kong yan at isinilang sa mundo para api-apihin lang ng katulad mo! Hindi ko naman po inaapi si Junior! Tsaka away ho namin tong dalawa! Dapat labas na po kayo dun, Nay! Matatanda na po kami! Huwag na ho kayong makisali! Anong matanda? Para sa akin, baby ko pa rin si Junior at walang sino man ang pwedeng umapi sa kanya. Kahit ikaw na kinakasama lang niya! Sa susunod na awayin mo pang anak ko, hindi lang sa bunot ang aabutin mo, Shelly. Huhubaran kita't kakalad ka rin sa kalsada. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa buong barangay. Tandaan mo yan! Papa Dudut! Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na pagtutulungan ako ng mag-ina. Parang sa mga teleserye ko lamang napapanood ang mga ganong klase ng mga eksena. Dahil sa nangyari ay nasaktan po ako. Hindi ko akalain na ang away namin ang kinakasama ko ay makakarating sa nanay niyang basag gulera. Lalo ko lang tuloy napatunayan kung gaano kasumbongero si Junior. Kaya nga simula noon ay iniwasan ko na muna na mag-away kami. Hindi ko rin kinausap si Junior dahil na-stress lang talaga ako. Buong akala ko ay magiging tahimik na ang buhay ko kapag ginawa ko yon, pero nagkaroon na naman ang kasalanan si Junior matapos kong matuklasan na nambabae siya. Muling nabuhay ang galit ko sa aking kinakasama dahil sobra-sobra na ang ginawa niya sa akin. Ni hindi na niya ako nirespeto bilang babae at nanay ng kanyang anak. Kaya upang makaganti ay hinuli ko sa akto si Junior at ang kalandian niyang babae na tendera ng fishball at merienda sa hapon na nasa tapat ng bahay namin. At iniskandalo ko silang dalawa hanggang sa mapahiya po sila. As usual, nakarating yon sa kalaman ng magaling niyang nanay, Papa Dudut. Ano na naman bang ginawa mo, Shelly? Bakit mo na naman pinahiya ang anak ko? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Bakit yung hindi yung anak niyo ang tanungin niyo? Para magkaalaman na kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ano ba kasing ginawa mo, Junior? Ay, kasi Nay, Nang babae lang naman yung damuhong yan, Nay! Hindi na niya kami inisip ng anak niya! grabe ka. Natukso lang naman ako, Shelly. Tukso mo mukha mo! Oh, paano hindi mambababa itong anak ko? Eskandalos at basagulero kang kinakasama. Ano ho? Ang sabi ko,
Eskandalosa ka! Basagulera, taklesa, maingay! Lagi mong pinagagalitan at pinahihiya ang anak ko kaya hindi ko siya masisisi kung humanap siya ng ibang babae. Narinig niyo ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo, naririnig ko! Hindi ba ako kailangang sigawan? Paano ako hindi sisigaw? Talagang kinonsinti niyo pa ang kalokohan ng anak niyong yan! Pinalabas niyo pa na kasalanan ko, kaya nagloko si Junior! Kung tutuusin, kasalanan lahat ng anak niyo kung bakit kami laging nag-aaway! Umasa ho ako na magbabago na yung anak niyo! Na magiging mabuti at responsable na siyang padre de pamilya! Pero hindi! Hindi nangyari yon! Sa dami ng atraso niya sa akin na pinalampas ko na lang alang-alang sa pamilya namin! Masisisi niyo ba ako kung mapuno ako? At itong huling kasalanan na ginawa niya, yung pambababae niya, ang hindi ko na ho kayang patawarin! Dami mo namang ate, sa lalaki yung anak ko, magagawa mo. Tayo ang babae, tayo rin ang dapat mag-adjust Anong sa... klaseng katwiran yan? Napakabulok! Aba, bastos ka! Bastos na kung bastos! Pero mas bastos yung anak niya! At ngayon, alam ko na kung kanino siya nagmana. Sa inyo! Kasi bastos din kayo! Sumusobra ka na talagang babae ka! Grabe ka! Ay, aatakihin yata ako sa puso sa'yo! Nay! Nay, ayos lang ba kayo? Mukha ba akong ayos? Kalma lang po kayo. Baka ano pa mangyari sa inyo eh. Ikaw, Shelly naman! Huwag mo na nga sagot-sagutin ang nanay. Huwag mo akong pagsabihan! Kundi yung nanay mong kinakampihan ka kahit mali na ang ginagawa mo! Alam mo, Junior, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko nang makisama sa'yo. Ayoko nang makisama dyan sa nanay mo. Aalis na kami ng anak mo. Magpapakalayo-layo na kami. At hindi mo na kami makikita kahit kailan. Ayoko na sa'yo. Doon ka na sa babae mo para ulo naman niya ang sumakit. Maghiwalay na tayo! Papadudot, nag-alsabalutan ako ng mga damit at gamit namin ng anak ko at hindi nagpapigil kay Junior sa pag-alis sa inuupahan naming apartment. Wala na akong pakialam kahit na umiyak pa siya at magmakaawa ng panahon na yon. Basta ang nasa isipan ko ay makalayo na kami ng anak ko sa kinakasama ko. Dinig ko naman ang boses ng nanay niya na panay pangungutya ang sinasabi. Kaya mas lalo ako naging desidido na ayoko na silang pakisamahan. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko namang pero tama na po. Pupunta kami noon ng anak ko sa kamag-anak namin at doon muna tumuloy ng ilang buwan. Blinak ko na rin si Junior dahil ayoko na siyang magkaroon ng koneksyon sa aming mag-ina. Alam kong mahirap maging solo parent pero kinaya at kinaya ko para sa aking anak. Para sa akin ay ayos nang mag-isa kaysa may kasama ka nga pero parang wala namang katuwang sa buhay at pagtataguyod ng iyong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili niyong basahin at i-ere sa programa ninyo na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Shelly. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan ay isa sa mga pinakamagandang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin. Sila ang mga tao na palagi nandyan sa tabi mo sa hirap man o ginhawa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na ba ang magkaroon ng tunay na kaibigan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Ako po si Alicia at matagal na akong tagahanga ng Barangay LS dahil
Madalas ko po itong napapanood sa Facebook. Tuwing naririnig ko po ang mga kwento ng mga senders ninyo ay tuwang-tuwa po ako kapag naisipan kong magpadala na rin ng sulat sa inyo. Lumaki po ako sa isang masayang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang papa ko. At nang dahil doon ay mag-isa akong tinaguyod ni mama. At sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman namin ang lahat ng mga pagsubok. Pero nang mapansin ni mama na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero hindi pa rin tumataas ang sahod niya, dito sa Pilipinas ay naisipan niyang mag-ibang bansa. Lalo na't mag-i-enroll na ako sa college. Sa totoo lang ay natuwa ako nung una dahil ibig sabihin ay magkakaroon ako ng freedom pag nag-college na ako. Ngunit hindi ko inakala na may iba palang plano si mama para sa akin. Makalipas ng ilang araw, naghanap si mama ng kasambahay sa Facebook. Sa simula ay tutol ako sa gustong mangyari ni mama kasi hindi na ako bata at kaya ko namang mag-isa. Pero sinabi ni mama na mas mapapanatag ang loob niya kung may kasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Kaya napilitan na lamang akong sundin si mama, Papa Dudut. Nakita ni mama si Ate Rosalie sa Facebook sa group ng mga kasambahay na naghahanap ng trabaho. Mabait at masunurin si Ate Rosalie at hindi niya kailanman binigyan ng sakit sa ulo si mama. Maayos din ang pakikitungo niya sa akin kaya halos wala na akong ginawa sa bahay dahil siya na ang nag-aasikaso ng lahat ng mga gawaing bahay. Nang umalis na si mama papunta sa airport, kami na lamang ni Ate Rosalie ang naiwan sa bahay. Makalipas nga ang ilang araw, sinamahan niya ako sa pagpapa-enroll sa kolehiyo. Nang mga panahon na yon ay naging pangalawang nanay ko na siya. O di kaya ay parang kapatid ko na si Ate Rosalie at habang tumatagal ay mas lalo akong nagpapasalamat na nandyan palagi si Ate Rosalie para sa akin. Alicia, eto na yung bacon na pinapaluto mo sa akin. Ang bango naman! Thank you, Ate Rosalie! Maliit na bagay? Sige na, maupo ka na. Dito na po kayo. Sabayan niyo na rin po akong kumain. Ayos lang ako. Mauna ka na. Sige po, kayong bahala. Nga pala, excited ka na ba sa paparating na pasukan? Naku po, hindi lang excited, kundi super excited! Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, ang totoo niyan, inggit na inggit nga ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Kasi ni minsan, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. So ang ibig niyong sabihin? Oo, high school lang natapos ko. Salat kasi sa buhay yung mga magulang ko. Kaya eto, kinailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Ako na lang kasi inaasahan ng mama at papa ko eh. Naku Ate Rosalie, wag na po kayong malungkot. Isipin niyo na lang po na hindi natin makikilala ang isa't isa kung nakapagtapos kayo sa pag-aaral, di ba? Kung sa bagay. Alam mo, nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko. Ate naman, anong alaga? Ginawa mo na naman akong bata niyan eh. Magka-college na po ako. Basta. Nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko kasi sobrang bait nyo ng mama mo sa akin. Nako, deserve na deserve niyo po yan kasi ganun rin naman kayo sa amin eh. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana makinig ka. Ano po yun? Ipagpaliban mo na muna yung boyfriend na yan, okay? Ate naman eh. Seryoso ako. Marami akong naririnig na kwento na maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi maagang nabubuntis o di kaya nagtatanan. Ibahin niyo po ako kasi wala po sa wishlist ko ang mabuntis. Si ate talaga para na po kayong si mama. Naninigurado lang kasi sigurado ko na akong sisisihin ng mama mo kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kawawa naman ang mama mo kung sakasakali. Nasa ibang bansa siya nagpapakahirap. Tapos mabubuntis ka lang, 'di ba?
Ay nako, ewan ko po sa inyo. Basta ako, hindi na ako makapaghintay sa darating na pasukan. Ay, siya nga pala ate. Thank you ha. Thank you saan? Thank you kasi sinamahan mo ako na mag-enroll noong nakaraan. Ano ka ba? Wala yun. Kung gusto mo, sunduin pa kita araw-araw eh. Ay ate, OA ka na ha. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Ano ba naman yan? Dito na lang po kayo sa bahay. Ah, so kinakahiya mo ko, porket katulong mo lang ako, ganun ba yon? Hindi naman sa ganon. Kung ganon, ba't tayo mo sunduin kita? Tinatanong pa ba yan? Wala na ako sa high school, no? College na po ako at kailangan ko nang maging independent. Naks, magka-college ka lang, may pa-English-English ka nang nalalaman. Siyempre naman! Uy, kung may free time ka, turuan mo naman ako ng mga tinuturo sa college. Nang sa ganun maramdaman ko rin na nakapag-college ako. Don't worry ate, I got you! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam niyo po, ang dami niyo nang sinasabi. Sabay niyo na nga lang ako kumain dito, gutom lang yan eh. Mauna ka na, busog pa ako. Ay, taray! Sure na ba yan? O sige, kayo din, ubusin ko na lang tong bacon na niluto nyo. Bango-bango pa naman, oh. Ay, nagbago na nga pala isip ko. Ang dami niyong arte-ate, kakain ka rin naman pala. Mapilit ka eh. Para sa akin ay parang kapatid o nanay na si Ate Rosalie Papadudut. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay at sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil kay Ate Rosalie ay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo pang natuwa si Mama tuwing nagvi-video call kami kasi nakikita niya kung gaano kami kasaya ni Ate Rosalie. Masaya si Mama dahil parang pamilya na rin si Ate Rosalie sa amin at ganon din kami sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot ay sobrang swerte namin dahil pakiramdam ko ay higit pa siya sa isang kasambahay o yaya. Ang totoo po niyan ay hindi ko na gaanong nararamdaman ang puwang na iniwan ni Mama dahil nandyan palagi si Ate Rosalie na laging sumusuporta at kasama ko sa pang-araw-araw. Parang siya na ang pumuno sa puwang na iniwan ni Mama noong mga panahong yon. Siya ang naging kakampi ko, kaibigan at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Pero syempre kahit na ganoon ay nami-miss ko pa rin naman si Mama. Halos 3 beses sa isang linggo ay tumatawag at nakikipag-video call siya kay Ate Rosalie at sa akin para kumustahin kami at para malaman kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Kaya kahit malayo si Mama ay ramdam pa rin namin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang akong na-excite sa unang araw ko sa klase. Noong high school, hindi ako masyadong napapansin ang mga kaklase ko at wala akong mga kaibigan. Pero ngayon nag-college na ako ay ramdam ko na pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nang dumating ang allowance na pinadala ni Mama, sinamahan ako ni Ate Rosalie sa mall para mamili ng mga bagong gamit para sa eskwela. At dahil mahal na mahal ko si Ate Rosalie, syempre binilhan ko rin siya ng mga bagong damit. Ganon kami ka-close, Papadudut. At makalipas ang ilang linggo, dumating na rin ang pinakahihintay kong araw. Ang first day ko sa college. Sobrang namangha ako sa laki at ganda ng mga classrooms namin. Hindi ko inakala na mas malaki pa ito kumpara sa mga naging classroom ko noong high school. Tahimik lamang ako nung unang araw ko sa college dahil ayokong magpaka-trying hard para lamang makisabay sa iba. Sa halip ay taimtim ko na lamang na ipinagdasal na sana may lumapit sa akin at maging kaibigan ko sa araw na yon. At noong nag-lunch break na kami, parang sinagot na nga ng tadhana ang dasal ko dahil habang kumakain ako nang mag-isa sa cafeteria, may lumapit sa akin at nagpakilala. Si Karen.
ikaw yung kaklase ko sa math, diba? Oo. Hello, Alicia nga pala. Nice to meet you, girl. Nice to meet you too. Halika, sabayan mo na akong kumain. Ay, pasa ko dyan. Diet kasi ako for today's video eh. Anyway, nilapitan kita dito kasi mukha kang mabait at approachable. Thank you. Ikaw din, hindi ka lang maganda. Mukha ka pang cool kid. Aba, syempre naman. Tingnan mo nga tong school na to, ang daming haggard at tsaka. Ay, sorry. Hoy, huwag ka magalit. Hindi ka kasali doon ha. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ano ka ba? Okay lang. Anyway, pagkatapos mong kumain dyan, may one-time limited offer ako just for you. Ha? Ano naman yun? Open-minded ka ba? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan. O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Okay? Naghahanap ako ng makakabonding. May bar kasi ako na gusto kong puntahan eh, at naghahanap ako ng kasama. Bar? Ibig mong sabihin umiinom ka na? OMG! Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakainom. Parang ganun na nga. Di bale, sabi nga nila, there's always a first time to everything. Di ba? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi kita masasamahan dyan. Girl naman! Huwag kang killjoy. Samahan mo na ako. Sige na naman oh. Simulat sa pool kasi hindi pa ako nakakainom ng alak. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Alicia, tingnan mo ako ng maigi. Matagal na akong umiinom. Mukha bang may masamang nangyari sa akin? Wala naman, diba? Tsaka isa pa, sabay naman tayong pupunta dun eh. Hindi kita iiwan, promise. O siya, sige na nga. Magkita na lang tayo pagkatapos ng klase. Ano? Pagkatapos ng klase? Oo, bakit? Huwag kang magpatawa. Haggard at uugod-ugod na tayo kung aantayin pa natin na matapos yung araw na to. So ibig mong sabihin? Oo, pagkatapos mong kumain dyan, aalis na tayo. Naku, pero ayoko mag-cutting classes. Ang OA mo naman. Ngayon lang naman natin gagawin to eh. Maniwala ka sa akin. Hindi ka babagsak. Tsaka isa pa, first day of classes ngayon. Puro introduce yourself lang ang maririnig mo ngayong araw na to. Alam mo ikaw, bilib din ako sa tapang mo eh. So, ibig sabihin yan, pumapayag ka na? Oo na. Ay, ayan, sa wakas! Pero ngayon lang natin gagawin to ha. Pangako yan. Pero sandali lang, bukas na ba yung bar na sinasabi mo? Girl, 24 hours yun. Pero yun nga lang, yung sayawan at disco mamayang gabi pa. Pero okay lang yun. At least buong hapon tayo magiinuman at magchichikahan habang hindi pa nagsisimula yung sayawan, diba? Kung sa bagay. Ay nga pala, Alicia. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? May extra ka ba dyan? Ha? Kailangan ko kasi ng pera eh. Sige na naman oh, please. Saan mo naman gagamitin? Bibili ako ng Yossi. Ano? Naninigarilyo ka? Oh, ba't mukhang gulat na gulat ka dyan? Walang basagan ng trip. Sige na naman, kahit barya lang. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw ng pera eh. Ay, sige na nga. Ay, ayan! Perfect! Excited na ako! Bilisan mo na kumain dyan! Pagkatapos kong kumain sa cafeteria, bumili muna kami ni Karen ng Yossi sa isang convenience store bago kami dumiretso sa bar na sinasabi niya. Sobrang kinabahan ako noon, Papa Dudut, dahil ni minsan ay hindi ko pa nasubukang mag-cutting classes o uminom ng alak. Matagal ko na pong ipinagdarasal kay Lord na sana'y magkaroon ako ng mga tunay na kaibigan at hindi na ako maging loner. Pero hindi ko inakala na ang magiging kaibigan ko ay isang taong mahilig uminom at manigarilyo. Unti-unti niyang naipakilala sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko inaasahan na susubukan ko. Pagdating namin ni Karen sa bar, bumili kami ng 2 bucket ng beer. Nung nagkaroon na ako ng amats, pakiramdam ko ay mas lalo kong nai-enjoy ang lahat. Parang mas nag-relax ako at mas komportable. Kaya naman tuloy-tuloy lamang kami ni Karen sa pag-inom hanggang sa pareho na kaming tuluyang nalasing. Nagsimula na rin kaming sumayaw sa bar ng gabi na yon.
Nagsinungaling ako kay Ate Rosalie nung mga panahong yon. Nag-text ako sa kanya at sinabi ko na nasa coffee shop ako. Pero ang totoo niyan, nandun kami ni Karen sa bar, umiinom, sumasayaw at nakikipag-usap sa mga cute boys. Nang umuwi ako sa bahay ng gabing yon ay nakatulog na si Ate Rosalie. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko at kinabukasan ay nagpanggap akong walang nangyari at mukhang hindi rin naman nagduda si Ate Rosalie sa akin. Akala ko isang gabi lamang yon ang kasiyahan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Papa Dudut. Unti-unti ay naging madalas ang pagkakating classes ko para samahan si Karen sa mga gimmick niya. Halos gabi-gabi na kaming sumasayaw at nalalasing sa bar, Papa Dudut. Unti-unti ay hindi ko na nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ko dahil unti-unti na akong nalulubog sa buhay na puno ng bisyo at mga panandaliang kasiyahan kasama ng bago kong kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lang pag-inom ang bisyong natutunan ko, kundi pati na rin ang pagyoyosi at sa puntong ito ay halos bagsak na ang mga subjects ko sa eskwelahan at bihira na akong pumasok. Pero syempre inilihim ko ito kay Mama at kay Ate Rosalie. Akala nila ay nasa school lamang ako buong araw o kaya naman ay gumagawa ng project kasama ang mga kaklase ko. Pero ang totoo ay halos buong araw ako na nasa mga club at mga bar kasama si Karen. Grabe talaga ang impluwensya ni Karen sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala ako sa lahat ng mga bisyo niya dahil hinahangaan ko siya. Maganda si Karen at palaging may kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman habang tumatagal ay napapansin ko na palagi ko na siyang ginagaya. Hindi lang sa mga bisyo niya, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita, kilos, at pati na rin sa kanyang pananamit. Nagagawa rin ni Karen ang mga gusto niyang gawin dahil parehong nasa abroad ang mga magulang niya. Tulad ko ay pinapadalhan lamang siya ng allowance ng mga magulang niya kaya malaya kaming dalawa na gawin ang mga bagay na gusto namin ng walang nakakaalam, kabilang na dito ang pagyoyosi. Nung una hindi ko talaga nagustuhan ang lasa ng sigarilyo. Ubo ako ng ubo noong mga panahon na yon at pakiramdam ko ay aatakihin ako ng higa. Pero habang tumatagal ay nasanay ako at unti-unti kong nagustuhan ang pagyoyosi. Lalo na kapag may kasamang beer. Halos araw-araw na kaming nagyoyosi ni Karen kaya naging parte na rin po ito ng routine namin. Noong time na yon, inggit na inggit ako kay Karen dahil umuupa siya ng apartment at wala siyang ibang kasama kasi nasa ibang bansa nga ang mga magulang niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-ingat at ilihim ang lahat kay Ate Rosalie. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na hindi na ako nag-aaral ng maayos at natuto na akong uminom at manigarilyo, panigurado na makakarating po ito kay Mama. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong gumaling sa paglilihim at pagpapanggap kay Ate Rosalie para hindi niya malaman ang katotohanan. At eto pa, may isa pa akong chika. Isplok mo na yan, Day! Alam mo ba, nung nasa high school pa ako, pumasok ako sa classroom na nangangamoy yosi. Totoo ba? Oo! At eto yung exciting na part. Ano? Yung mga kaklase kong lalaki yung pinagbintangan ng teacher. Hala, kawawa naman pala. Paano ba naman kasi? Mukha kasing sanggano yung mga lalaki kong kaklase. Kaya ayun, sila tuloy yung napagbintangan na naninigarilyo. Bruha ka nga talaga ng taon. Grabe, hindi ka na naawa. Anyway, change topic na nga lang. So, totoo ba yung sinabi mo na may chimay ka sa bahay nyo?
Ang lakas mo maka 12 years old girl ha. Grabe ka naman. Gusto kasi ni Mama na may makasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Yun lang yun. Whatever, wala ka pa rin independence. Pero at least may nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, di ba? Kahit na. Sabihin mo nga sa akin, malaya ka bang nakakapagyosi sa bahay nyo? Hindi. Mismo, kasi may chimay ka. Tingnan mo ko, malaya akong nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin kasi mag-isa lang ako. Kahit ubusin ko pa yung isang kahan ng sigarilyo sa kwarto ko, walang makakapansin at walang magagalit kasi may freedom ako. Oo na, nagyayabang ka na naman. Eh di ikaw na yung may freedom. Ay naku girl, kung ako sa'yo, kausapin mo yung mama mo na paalisin na yung Sino ulit yun? Si Ate Rosalie. Oh yun, si Chimay. Ay hala, teka lang. Oh, ba't mukhang hindi ka mapakali dyan? Kailangan kong tawagan si Ate Rosalie. Baka magtaka mamaya yun kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Shh, eto na. Oh, Alicia! Gabing-gabi na! Hindi ka pa ba uuwi? Ate, pasensya na ha. Pero may kailangan pa kasi akong tapusin na project eh. Oy, napapansin ko na napapadalas na yung project na yan ha? Sigurado ka bang yan ang inaasikaso mo? Baka mamaya kung saan ka na nagpupunta ha? Akin na. Ha? Bakit? Ako na bahala dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone. Ako nakakausap dyan. Sige na nga. Oh, eto. Hello po? Sino to? Si Karen po to, kaklase ni Alicia. Kayo po ba si Ate Rosalie? Oo, bakit? Naku, Ate Rosalie, pasensya na po kayo ah. Pero nasa coffee shop po kasi kami ni Alicia eh. May tinatapos lang kami na project. Ganun ba? Gusto niyo ba sunduin ko na lang kayo dyan sa coffee shop? Ay, naku po, wag na. Nakakahiya naman. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po kami mamaya. Sige, basta mag-ingat kayo. Okay po, bye! Hala? Ang bilis mo naman napaniwala si Ate Rosalie. Ako pa ba? Ang dami kasing sinasabi ng chimay mo eh. Panira ng trip. Kaya ayan, ginawan ko na ng paraan. So ano, hindi ka man lang ba magta-thank you sa akin? Salamat. OMG, ayan na! Magsisimula na yung sayawan! Wait lang girl. Bago tayo sumayaw, yosi naman muna tayo sa labas oh. Sige na nga! Dala mo ba yung lighter mo? Ay wala, pero may posporo ako. Halika na nga! Nang mga panahong yon ay sobrang na-enjoy ko talaga ang pagkakaibigan namin ni Karen. Noong high school pa lamang ako papadudot, nilalayuan ako ng mga tao at halos walang nakikipag-usap sa akin, pero nang makilala ko si Karen, pakiramdam ko po ay nagbago ang lahat. Para na rin ako naging cool kid. Ramdam ko na may kasama na ako at may taong tumatanggap sa akin. Pero papadudot natapos din ang masasayang araw na yon dahil halos binagsak ko na lahat ng subjects ko sa school. Alam kong kapag nalaman ito ni Mama at ni Ate Rosalie ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya agad akong lumapit kay Karen para maghanap ng karamay. At hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na ganon din ang sitwasyon ni Karen sa eskwelahan. Puro bagsak din ang grades niya at wala itong naipasa na subject. Pero ang kinagulat ko lang talaga ay mukhang hindi man lang nabahala si Karen sa dami ng subjects na ibinagsak niya. Dito na niya inamin na may kakilala siyang marunong mag-photoshop ng school records. Ngunit may kapalit na malaking halaga. Agad ako nagpatulong sa kakilala niya at nagawa rin itong i-photoshop ang mga grades ko. Ipinakita ko ang peking school records kina Mama at Ate Rosalie at sobrang natuwa sila sa akin. Pero ang hindi nila alam, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Aaminin ko, papadudot, na sobrang nakonsensya ako noon, lalo na nang padala si Mama ng pera para sa enrollment ko sa paparating na second semester. Ang hindi niya alam ay magiging irregular student na ako dahil uulitin ko ang lahat ng subjects na nabagsak ko noong first semester.
Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong na-stress sa mga pinagdadaanan ko kaya nagsimula akong magyosi sa kwarto ko para maibsan ang kaba ko kahit papaano. At para naman matakpan ang amoy ng sigarilyo, bumili ako ng iba't ibang pabango, perfume, air freshener at scented candle. At para hindi maamoy ni Ate Rosalie ang usok ay tinatakpan ko pa ang ilalim ng pintuan ng kumot para hindi lumabas ang amoy, Papa Dudut. Alicia! Lumabas ka na dyan, kumain ka na. Sige po, sandali lang. Yun. Usok. Masama na pinaghihintay yung grasya. Halika na! Andyan na po! Pambihira ka talagang bata ka. Ba't ang tagal mo lumabas ng kwarto, ha? Pasensya na po. May pinapanood lang kasi akong teleserye. Kumain ka na dyan, pinagluto kita ng adobo. Salamat. Sige, dyan ka na muna, maglilinis na muna ako. Alicia! Ay, Ate Rosalie naman! Kung makasigaw ka, alam mo na sunugan. Bakit ba? Ano ba kasi yon? Bakit may mga upos ng yosi sa basurahan mo, ha? Patay! At kailan ka pa natutong manigarilyo, ha? Ano? Magsasalita ka, isusumbong kita sa mama mo. Ate! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, sana naman wag makarating to kay Mama. Oh, inaamin ko na. Nagyosi ako. Ano ka ba naman, Alicia? Hindi mo ba alam na yung mga ganitong klaseng bisyo, dadalin mo yan hanggang sa pagtanda mo? Maniwala ka sa akin, ikakapahamak mo lang yung pagyosi mo kung ipagpapatuloy mo yan. Oo na, promise. Hindi ko na po talaga uulitin. Sigurado na ba yan? Oo, pangako. O siya, sige. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang ako kakain. Dito na muna ako. Sige na po. Ay, kung ganun ako na lang muna lalabas ng kwarto mo. Kailangan ko na malamig na tubig. Bigla ako na high blood sa'yo. Ay, naku, paano ba to? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito. Girl, kumusta ka na? Anong ganap? Karen, may problema ako. Kumalma ka nga muna. Ano ba kasi yun, ha? Alam na ni Ate Rosalie na nagyosi ako. Ang tanga mo naman, girl. Paano naman niya nalaman, Aber? Hindi ko naman kasi akalain na halongkatin niya yung basurahan ko dito sa loob ng kwarto eh. Yan ang problema sa mga chimay na yan, eh. Masyadong pakialamera. Naku, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo, eh. Mamaya mo na ako sermonan. Hindi ka nakakatulong eh. Teka nga lang, ba't mo ba kasi ako tinawagan, ha? Ano naman kinalaman ko kung nahuli ka ng chimay mo? Ewan, hindi ko na alam. Basta natataranta ako. Ano ba kasi talaga ang problema mo, ha? Sinabi ba niya na magsusumbong siya sa mama mo? Ayun na nga, mukhang wala naman siyang balak na magsumbong. Pero, ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali eh. Kasi, sigurado ako na anytime pwede niya akong isumbong kay mama. Hello? Andiyan ka pa ba? Oo! Malahimik ka nga muna. Nag-iisip na nga ako, oh. O ano, may naisip ka na ba? Shucks! May naisip na ako. Alicia girl, eto makinig ka. Eto ang gagawin mo. Kunin mo yung cellphone ng simay nyo at ilublob mo sa tubig para hindi niya mahalata na may sumira ng cellphone niya. Nang sa ganon, hindi na rin siya makakapagsumbong sa mama mo. Ayoko nga! Girl, pag nagsumbong yan sa mama mo, ikaw ang madedehado dito. Sige ka, ikaw rin. Pero kailangan ko ba talagang sirain yung cellphone niya? Ang dami mo namang arte. O siya, eto na, mag-iisip pa ako. Karen, paano kaya kung pakiusapan ko na lang si Mama na paalisin si Ate Rosalie? Wow ha, sobrang original ng plano mo. Parang narinig ko na yung dati pa. Teka lang, saan ko nga ba huling narinig yan? Ay oo nga pala, sa akin nga pala mismo galing yung suggestion na yon.
Girl, dati ko pa sinasabi sa'yo na masasakal at mawawalan ka lang ng freedom kung kasama mo sa iisang bahay ang chimay nyo. Pero sigurado kung hindi pa alisin ni Mama si Ate Rosalie ng ganun-ganun na lang. Wait, alam ko na. Ano? Kailangan nating siraan yung chimay mo para yung mama mo na mismo magpaalis sa kanya. Kailangan pa talaga natin siyang siraan? Alam mo ikaw, ang dami mong arte. Oo, eto, makinig ka. Pagmumukain nating magnanakaw yung chimay mo para mawala ng tiwala yung mama mo sa kanya. Pero Karen... Naaalibad para na ako sa'yo. So ano, gagawin mo ba o hintayin na lang natin na isuplong ka ng Rosalie na yun sa mama mo? Sige na nga! Okay, ganito, makinig ka. May naisip si Karen na plano kung paano namin mapapatanggal sa trabaho si Ate Rosalie. Sabi niya ay dapat naming pagmukaing magnanakaw si Ate Rosalie para kusa na siyang sisitahin ni Mama. At para mangyari yon ay kailangan daw ilagay ko ang mga importanteng gamit ko tulad ng laptop at wallet sa bag ni Ate Rosalie. At kailangan ko raw itong i-video para maipakita kay Mama. Naniniwala si Karen na magiging epektibo ang plano dahil hindi pa nag-iisang taon mula nang mamasukan si Ate Rosalie sa amin. At tiyak daw na masisira ang tiwala ni Mama sa kanya. Hindi ako sumang-ayon sa suggestion ni Karen kasi alam kong naghahanap buhay lamang si Ate Rosalie. Oo, may mga nagawa akong kalokohan at kabalastugan pero hindi ko na. Hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin yon. At hindi ko kayang sirain ang hanap buhay ng iba. Kaya sinabi ko kay Karen na hindi ko na itutuloy ang plano namin. Lumipas sa mga araw at mukhang naging okay na naman ang lahat. Hindi na nagsumbong si Ate Rosalie tungkol sa pagyoyosi ko pero patuloy pa rin kami ni Karen sa pagkakating classes at pagpunta sa mga bar at club. Nang mga panahong yon ay gusto ko na talagang magbago pero hindi ko talaga kayang tanggihan si Karen kapag niyayaya niya akong uminom at magyosi kasi nai-enjoy ko naman siyang kasama. At isa pa ang hirap aminin kina Ate Rosalie at Mama na nabagsak ko lahat ng subjects ko noong first semester. Kaya naging irregular student na ako sa second semester. Kaya tuwing naiisip ko yon ay napapayosi at napapainom na lamang ako para makalimutan ko ang mga problema ko. Hindi ko talaga napapansin na unti-unti kong sinisira ang sarili ko ng mga panahong yon. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang tukso sa akin para gumawa ng masama. Lalo na noong nahuli ako ni Ate Rosalie na nagyoyosi sa kwarto. Nang araw na yon ay nagbanta siya na isusumbong na niya ako kay Mama. At dito na talaga ako kinabahan, Papa Dudut. Para na akong masusuka sa nerbiyos ng mga panahon na yon at doon ko na napagtanto na gusto ko talagang isalba ang sarili ko. Kailangan ko nang kumilos sa lalong madaling panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagawa ko ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Palihim kong nilagay ang mga gadgets at wallet ko sa maleta ni Ate Rosalie. Nang nagkausap na si Ate Rosalie at si Mama, binaligtad ko ang kwento. Sinabi ko kay Mama na sinisiraan lamang ako ni Ate Rosalie at matagal na niya akong ninanakawan. Ipinakita ko kay Mama ang maleta ni Ate Rosalie at doon nakita ni Mama ang mga gadgets at wallet na ako lang din mismo ang naglagay. Mariin namang itinanggi ni Ate Rosalie na may kinalaman siya sa pagkuha ng mga gamit ko. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama. Nang matapos ang video call, namumula sa kakaiyak si Ate Rosalie at hindi na niya ako nagawang kausapin. Mas pinaniwalaan ako ni Mama dahil ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang namasukan si Ate Rosalie sa amin. Kaya mas naging kapanipaniwala ang kwento ko tungkol sa pagnanakaw niya. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil ayokong masira ang relasyon ko kay Mama. Aaminin ko na sobrang bigat sa puso ko at sobrang nakokonsensya ako sa ginawa ko
na pagmukhaing magnanakaw si Ate Rosalie. Pero pakiramdam ko ng mga panahong yon ay wala na akong ibang choice. Mahal ko po si Ate Rosalie pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko para hindi ako masira kay Mama, Papa Dudut. Ate Rosalie? Alicia, paano mo nagawa sa akin to, ha? Ate... Huwag mo akong maate-ate! Kasi kung ate ang tingin mo sa akin, hindi mo magagawa yung ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, Alicia. Parang pamilya na yung tingin ko sa'yo, pero hindi ko akalain na yung taong tinuring kong pamilya, siya rin pala yung tatraitor sa akin. Ate, I'm sorry. Pero wala na akong choice eh. Anong ibig mo sabihin na wala kang choice, ha? Nagbabalak ka kasing sabihin kay Mama yung tungkol sa pag-iyosi ko. At kung hindi ko ginawa yung ginawa ko sa'yo, malamang ako yung masisira kay Mama. Kaya mas ginusto mo na ako yung masira sa mama mo, ganun ba yon? Alicia, alam mo kung gaano kami kasalat sa buhay. Ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayong sinisanti na ako ng mama mo, hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pera para sa pampaopera ng papa ko. Pampaopera? Anong ibig niyong sabihin? May katarata yung papa ko, Alicia. At pinag-iipunan ko na yung pampaopera niya kasi pwede niya tong ikabulag. Pero ngayon na wala na akong trabaho. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa na makakita ng maayos yung papa ko. Hala ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Pues ngayong alam mo na. Babawiin mo na ba sa mama mo lahat ng mga kasinungaling yung pinagsasabi mo tungkol sa akin? Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At huwag kang mag-alala kasi matutupad na yung hiling mo. Aalis na ako dito sa Makalawa. Hinihintay ko na lang yung huling sahod ko at yung kasambahay na tinawagan ng mama mo para pumalit sa akin. Ate, sorry talaga. Bakit? Magagamot ba ng sorry mo yung papa ko? Hindi naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo pero napagbibintangan ka sa isang bagay na hindi mo namang ginawa? Sige na, Alicia, umalis ka na bago ko tuluyang makalimutan na may pinagsamahan tayo. Pero ate... Sige na! Umalis ka na! Nasaan ba si Karen ngayon? Kailangan na kailangan ko siya. Girl, kumusta ka na? Nagawa ko na yung gusto mong mangyari. Ay, sandali lang naman. Kung makapagsalita ka, bakit parang kasalanan ko? At teka lang, hindi kita maintindihan, girl. Ano ba kasing tinutukoy mo, ha? Pinagmukha ko magnanakaw si Ate Rosalie. May papalit na sa kanya sa Makalawa. Ano ba naman yan? Napalayas na nga natin yung chimay mo pero may asungot na naman na papalit. Pero di bali na lang. At least, hindi na malalaman ng mama mo na nagyoyosi ka, diba? Kung sa bagay, Teka lang, girl. Di ba sabi mo, nawalan na ng tiwala yung mama mo dyan sa chimay nyo? oh, bakit? Eh kung ganon, bakit hindi pa yung pinapalayas na mama mo? Ewan ko. Ayaw niya siguro na naiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Sobrang sweet naman pala ng mother dear mo, pero no offense ha, ako nasasakal para sa'yo. Kawawa ka naman pala, girl. Huwag na nga natin pag-usapan to. Relax ka lang. Ito naman masyadong high blood. Pasensya ka na ha. Nainis lang kasi ako sa sarili ko eh. Hindi ko kasi lubos akalain na magagawa ko pala yung mga bagay na ginawa ko. Pero ginawa mo na at wala ka na magagawa dun. Ganito na lang. Gusto mo bang mag-celebrate mamaya? Ha? Celebrate? Oo! Magse-celebrate tayo kasi sa wakas, na-force evict na yung chimay nyo. Saan mo gustong gumimik? Sagot kita. At sagot ko na rin yung Yossi. Wala ako sa mood. Eto naman,
Gusto mo bang pumunta ako dyan? Dala na lang kita ng beer. At syempre, hindi mawawala ang Yossi. Tig-iisa tayo ng kaha. Gusto mo? Hoy, wag ka magkakamali na pumunta dito ha. Hindi pa nakakaalis si Ate Rosalie. Baka mamaya mabuking pa tayo niyan. Ipapahamak mo pa ako kung sakasakali. Ewan ko sa'yo, girl. Basta, tawagan mo na lang ako kung ready ka na ulit pumarty, okay? Kita-kits na lang sa school sa Monday. O siya, sige na. Bye! Lugmok talaga ako noon, Papa Dudut. Parang unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Kaya naisipan kong pumunta sa malapit na sari-sari store para bumili ng isang kahan ng Yossi at 3 litro ng beer. Umuwi ako kaagad at ininom ko ng mag-isa yung 3 litro ng beer sa kwarto ko habang naninigarilyo. Umasa ako na kahit papaano ay maiibsan ang bigat na nararamdaman ko. Pero sa halip na gumaan ay mas lalo lamang akong nalugmok at mas lalo lamang akong nakonsensya sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao at hindi ko kayang manira ng ibang tao. Habang umiiyak si Ate Rosalie sa kabilang kwarto, hindi ko mapaniwalaan na dahil lang sa kagustuhan kong magkaroon ng matalik na kaibigan at maging cool kid ay nasira ko ang tiwala at pagmamahal ng isang tao na nagmamalasakit sa akin. Nagsimula akong uminom at nanigarilyo sa kwarto ko ng walang tigil. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sinuot ko na lang rin yung headphones ko habang pinapalakasan ko ang tunog ng music. Nang maubos ko na ang 3 litro ng beer, nakatulog ako sa kama habang patuloy na tumutugtog yung headphones ko. Pero nagising akong bigla nang maramdaman ko na umiinit ang paligid ko. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako hanggang sa napansin kong pinagpapawisan ako. Doon ko na nga na-realize na hindi ko pala napapatay ng maayos yung huling sigarilyo na sinindihan ko. At dahil po dito ay nasunog ang trash bag sa basurahan at natupok ng apoy yung kortina ng kwarto ko. Nagpanik talaga ako noon, Papa Dudut. Sobra kasing bilis ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya kinuha ko yung cellphone ko at mabilis na lumabas ng kwarto habang nakatingin ako sa apoy na unti-unting kumakalat sa kortina ng kwarto ko. Hindi ko po maipaliwanag yung takot at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Biglang nag-freeze yung katawan ko habang tinitignan yung apoy na unti-unting kinakain yung kortina sa kwarto ko. Bigla namang lumabas si Ate Rosalie mula sa kanyang kwarto at kitang-kita sa mukha niya yung pagkabigla at pagkataranta noong makita niya ang apoy sa kwarto ko. Mabilis po na kumilos si Ate Rosalie at pumunta sa CR para kumuha ng balde ng tubig at sinimulang patayin ang apoy na unti-unti nang lumalawak. Diyos ko, salamat po. Buti na lang naapula na yung apoy. Alicia, ayos ka lang? Mabuti na lang naagapan natin agad yung apoy. At mabuti na lang talaga walang masamang nangyari sa'yo. Hoy Alicia, magsalita ka nga. Namumutla ka na. Ano, ayos ka lang ba? Ate Rosalie! I'm sorry! Tama na yan. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas ka. Ate, mapapatawad mo pa ba ako? Ang totoo niyan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na kinamumuhian na kita. Siyempre, ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Ate, I'm sorry. Pangako ko, itatama ko na lahat ng pagkakamali ko.
Sasabihin ko na kay mama yung totoo na wala kang kasalanan. Na pakanako lang ang lahat-lahat ng ito. Talaga ba? Gagawin mo yon para sa akin? Ate Rosalie, niligtas mo yung buhay ko. At kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ate Rosalie, pwede ba kitang mayakap? Halika dito. Oo naman. Ate! Sorry talaga. Patawarin mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Nga pala, kailangan kong sabihin sa mama mo tong nangyari sa kwarto mo. Diyan ka lang ha. Kukunin ko lang yung cellphone sa kwarto. Girl, ano ba? Hello? Karen? Asan ka ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre nandito ako sa palagi nating tinatambayan. So ano, nagbago na ba isip mo? Halika, join ka! Karen, kailangan ko ng kaibigan ngayon. Asus, ang drama-drama mo naman. O bakit? Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa ginawa mo sa chimay mo? Kalimutan mo na nga yun. Mag-move on ka na. Nasunog kasi yung kwarto ko. Karen, kala ko talaga mamamatay na ako. Teka lang. OMG, paano naman nangyari yan? Hindi ko napansin na hindi ko pa pala napapatay ng maayos yung yosi ko. At dahil lasing na lasing ako, hindi ko rin namalayan na nasusunog na pala yung garbage bag. Teka lang, uminom ka nang hindi ako kasama? Ano ba naman yan, Karen? Parang awa mo na, puntahan mo na lang ako dito, please! Girl, I'm sorry, pero ang daming cute boys dito sa bar. Sayang at wala ka eh. Karen, ano ba? Utang na loob naman, makinig ka naman muna sa akin! Hoy, ang kapal ng mukha mo para sigawan ako ah. Ano ba problema mo ha? Ang problema ko, hindi ka marunong makinig! Ang kitid-kitid ng utak mo! Ako? Makitid ang utak? Bakit? Kaninong kwarto bang nasunog dahil sa sarili niyang katangahan? Hindi ba't kwarto mo? Talaga ba, Karen? Ngayon mo ba talaga ako pagsasalitaan ng ganyan? Bad trip ka eh. Dito nagsasayo yung tao dito. Panira ka ng amats. Alam mo, kung kaharap lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal! At kung kaharap lang kita dito ngayon, malamang kanina pa kita sinabunutan. Huwag mo ako susubukan, Alicia. Ang kapal ng mukha mo para sigaw-sigawan ako. Hoy, FYI lang ha, hindi mo ako chimay. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Wala ka na ba talaga natitirang awa? Awa? Paano ko maaawa sa'yo? Tatanga-tanga ka. At isa pa, kasalanan mo rin naman yung nangyari sa'yo, kaya manigas ka dyan. Sa susunod na makita kita, maghanda ka kasi susunugin kita ng buhay! Ay girl, wag kang ganyan. Pasok sa death threat yung mga pinagsasabi mo sa akin. Baka kasuhan kita, sige ka. Talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko sa school yung ginagawa mong pamimeki ng records? Sigurado ako ma-expel ka at makakarating sa mga magulang mo yung kabulastugang ginagawa mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis-linis mo. Nakinabang ka rin naman dun ah. Hindi mo na pwedeng gamitin yan laban sa akin kasi simula sa araw na to, itatama ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Mga pagkakamaling nagawa ko nang dahil na rin sa mga panunulsol mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kaibigan! Pagkatapos noon, Papa Dudut, na-realize ko talaga kung gaano kaikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya naman minabuti kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nang sinabi ni Ate Rosalie kay Mama na nasunog ang kwarto ko ay sobrang nagulat si Mama. Pero nagpapasalamat siya dahil pareho kaming ligtas ni Ate Rosalie. Sa mga oras na yon ay inamin ko na rin kay Mama ang lahat, yung pag-inom ko ng alak, yung pamimeke ko sa school records, pati na rin yung pagyoyosi ko. At yun po ang naging dahilan ng sunog sa kwarto ko. Inamin ko rin kay Mama na sinet up ko lamang si Ate Rosalie para siraan siya.
galit na galit si mama ng mga oras na yon. At kitang-kita ko kung gaano siya na-stress sa mga inamin ko. Nakonsensya ako sa mga nagawa ko pero sa wakas, hindi ko na kailangang pang magtago o maglihim. Sa puntong yon ng buhay ko ay masasabi ko na may kalayaan ako. Kalayaang nagsimula dahil sa pag-amin ko sa katotohanan. Tinapos ko na rin po ang pagkakaibigan namin ni Karen pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Wala na po akong naging balita sa kanya dahil pinalipat na ako ng school ni mama at mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa akin kaya mahigpit na niya akong pinababantayan kay Ate Rosalie. Pero kahit na ganun pa man ay masaya ako dahil magkasama pa rin kami ni Ate Rosalie hanggang ngayon. Nasa college pa rin po ako at kumukuha ng kursong education. Sa awa ng Diyos ay naipapasa ko ang lahat ng subjects ko at hindi na ako bumalik pa sa buhay na puno ng bisyo at kasinungalingan. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito dahil sigurado akong pareho kaming matutuwa ni Ate Rosalie na marinig namin ang aming kwento sa radyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Alicia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.